si Binibining Renzel Gernaldo. Maaari niyo akong tawagin Binibining Zel. At ako ang magiging guro ninyo sa asignaturang Filipino 10. Pangunahing kaisipan at mga pantulong na ideya. Upang mas maunawaan mo ang konsepto ng pangunahing kaisipan at mga pantulong na ideya, gamitin natin ang imahe ng isang payong. Merong dalawang mahalagang bahagi ang payong. Una ay ang canopy o ang kulandong at ang mga ribs na nakarugtong sa hawakan ng payong upang ito ay manatiling nakabuka. Madaling malaman ang pangunahing kaisipan sapagkat ito ang pinaka-pinag-uusapan na paksa na tinatalakay sa isang talata. Ito rin ang pinakabatayan ng mga impormasyong nilalaman ng iba pang bahagi ng talata o akda. Kumbaga dito sa pangunahing paksa, umiikot ang lahat ng mga impormasyong matatagpuan natin sa isang talata o sa katawan na bahagi ng salaysay. Kung ihahalin tulad nga natin sa payong, para itong isang canopy o kulandong ng payong na pinagsisilungan ng mga usaping nais ilahad ng may akda. Maaaring makatulong sa iyo ang sumusunod na katanungan bilang gabay sa pagtukoy ng pangunahing kaisipan. Una, tungkol sa anong bagay o kalaman ang nilalaman ng talata? Ano ba yung pinakapaksa ng talata? Kagaya ng tinanong natin kanina sa unang gawain. Sumunod na gabay na tanong naman ay ano ang layunin ng may akda? Sa layunin ng may akda, ito yung kanyang nais iparating na mensahe. Ano yung nais niyang mangyari na isipin ng mga taong magbabasa ng kanyang akda. Maaaring yan ang tumulong sa iyo upang matukoy mo kung ano ang pangunahing kaisipan. At pangatlo, ipaliwanag ang pangunahing mensahe ng talata. Yung tatlong gabay na tanong na yan ang tutulong sa iyo upang matukoy mo ang pangunahing kaisipan sa isang talata o sa kabuuan ng akda. Ano ang mensahe ng may akda? O ano ang layunin ng may akda? Diyan natin makikita na ang layunin ng mensahe ng may akda ay upang iparating ang kaisipan na mas mainam mamuhay ng dukha kaysa mabuhay sa maling paniniwala. Sa ikalawang talata naman, sa ikalawang talata ay natukoy natin na ang pangunahing kaisipan ay ang pahayag na ang aking opinyon sa mundo ng karunungan ay ito. Yan naman ay sumasagot din sa gabay na tanong na ano ang layunin ng may akda? Layunin ng may akda na ipahayag na ang kaisipan na o ang kanyang saloobin tungkol sa ideya ng karunungan. Ano nga ba ang definisyon ng karunungan? Yan ang pangunahing kaisipan ng ikalawang talata. Dahil natukoy mo na ang pangunahing kaisipan ng isang talata, magiging madali na lamang para sa iyo na tukuyin naman ang mga pantulong na ideya. Balikan natin ang imahe ng isang payong. Kung ang pangunahing kaisipan ay kinakatawan ng canopy o kulandong ng payong, ang mga pantulong na ideya naman ay kinakatawan ng mga ribs o tadyang ng payong. Ito ang nagsisilbing suporta sa kulandong upang ito ay manatiling maging matibay at manatiling nakaladlad. Narito naman ang mga gabay na tanong na maaaring makatulong sa iyo sa pagtukoy ng pantulong na ideya. Una, kung ang pahayag ay naglalaman ng pagpapaliwanag ng definisyon o kahulugan o di naman kaya ay kahalagahan ng pangunahing paksa, sa makatuwid, maaari natin itong sabihin na pantulong na ideya. Suriin mo rin kung ang pahayag ba ay naglalarawan
Inilalarawan ba nito ang katangian, ang itsura, o ang imahe ng pangunahing paksa? Kung oo, kabilang din ito sa mga pantulong na ideya. Pangatlo, ito ba ay nagsasalaysay ng mga pangyayari? Lohikal ba na isinasalaysay o ikinukwento ang pangunahing kaisipan? Sumunod, kung ito ba ay nagpapaliwanag ng sanhi at bunga. Sa pag-iral ng isang pangunahing kaisipan, maaaring banggitin kung ano ang mga dahilan ng pag-iral nito at kung ano ang mga nagiging epekto, mabuti ba o masama. Sumunod, ito ba ay nag-iisa-isa ng mga halimbawa, kundi naman kaya sa Ingles ay tinatawag na enumeration. Maaaring ang pangunahing kaisipan ay ipaliwanag o palawakin sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Karagdagang gabay na tanong din, upang matukoy ang pantulong na ideya, ay suriin mo kung ang pahayag ay may pagsang-ayon ba o pagsalungat. Ang kontradiksyon sa pagitan ng dalawang ideya ay makakatulong upang paliwanagin o palawakin pa ang pangunahing kaisipan. Dito natin malalaman na ang tekstong ating binabasa o ang talumpating ating pinakikinggan ay isang uri ng argumentatibong akda. Dahil mayroong pinagtatalunan. Ngayon, balikan natin yung mga talata na sinuri natin kanina. Gaya ng sinabi ko, magiging mas madali ang pagtukoy ng pantulong na ideya kung alam na natin ang pangunahing paksa. Kanina, tinukoy mo kung ano ang pangunahing kaisipan ng talatang ito. Gaya ng sinabi natin kanina, ang tamang sagot ay mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon. Ngayon, ang hahanapin natin ay ang pantulong na ideya. Isang pahayag o mga pahayag na nagpapaliwanag kung bakit mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon. Siyempre, doon din natin makikita ang kasagutan sa talata. At isa nga sa pantulong na ideya na ating matatagpuan dito ay ang pahayag na sa palagay ko ay pipiliin niyang magtiis kaysa aliwin ng mga huwad na akala. Yan ang isang dahilan kung bakit mas nanaisin niyang maging mahirap kaysa maging mayaman na mayroon namang maling paraan ng pamumuhay. Kasi ayaw niyang maniwala sa mga huwad na akala. Ito ang pagpapaliwanag dyan. Dahil ayaw niyang mamuhay sa maling paniniwala at sa kasinungalingan. Sumunod. Ang pangalawang pantulong na ideya na makikita natin sa pahayag na yan ay ang kaisipang mabuhay sa kahabag-habag na kalagayan. O sa ibang salita, ayaw itong mangyari o ayaw ng tao na mangyari na mamuhay siya sa inaakala niyang tama dahil ito ay isang nakakaawang kalagayan. Sumunod naman, tumungo tayo sa pangalawang talata. Kanina, tinukoy natin na ang pangunahing kaisipan ay ang saloobin ng may akda tungkol sa mundo ng karunungan. Ngayon, ilalarawan o marahil ang hahanapin natin na pantulong na ideya ay ang mga definisyon ng may akda. Definisyon niya tungkol sa karunungan. Una na dyan natin makikita ang pagpapakahulugan niya sa karunungan ay ang ideya ng kabutihan ay nananatili sa huli at matatagpuan lamang ng may pagpupunyagi. Kung ang tao ay may tunay na karunungan, nakagagawa siya ng mabuti at ang kabutihan niya ay hindi nawawala at makikita lamang ito ng mga nagsisikap na makamit ito. Makikita lamang ito ng may pagpupunyagi. Kung ikaw ay nagsisikap o nagpupunyagi na magawa ang isang kabutihan, sa makatuwid, ikaw ay isang taong may karunungan. Yan ang isa sa pantulong na
ideya. Sumunod, makikita rin natin ang pantulong na ideya sa pahayag na ang lahat ng bagay na maganda at tama sa daigdig at ang pangunahing pinagmula ng dahilan at katotohanan ay yaong sino mang may kapangyarihang kumilos ng may katuwiran sa publiko o pribadong buhay. Sa madaling salita, ang taong may kabutihan ay mananatiling mabuti, may nakakakita man sa kanya o may nakakakita man sa kanyang gawa o wala, mayaman man siya o dukha. Kung ang tao ay tunay na marunong, isa lamang na pruweba rito ay palagi siyang gumagawa ng kabutihan, kahit walang kapalit, kahit walang nakakakita, at kahit walang nakakaalam. Yan ang isa sa definisyon ng karunungan na makikita natin doon sa talata. At ang panghuling definisyon ng karunungan ayon sa may akda ay ito. Sa makatuwid, kailangan na ang kanyang mga mata ay may matibay na tuon para sa mga bagay na ito. Kung ipaliliwanag natin, may isusuma natin ito sa kaisipan na ang taong may tunay na karunungan na gumagawa ng kabutihan ay kailangang maging mas matatag upang patuloy niyang maisagawa ang ginagawa niyang kabutihan. Dahil maraming mga pagsubok na darating sa buhay ng tao kung saan susubukin talaga kung siya ay mananatili sa kabutihan o papanig naman sa maling paniniwala. Gaya nga ng mga naibigay kong sitwasyon kanina, yung mga tao o mga simpleng manggagawa na nakapupulot ng malaking halaga ng pera, palagi silang namumuhay ng mabuti nang hindi naglalamang sa kapwa. Subalit dumarating ang pagsubok na aakitin sila ng malaking halagang salapi. Tatanungin nila ang kanilang sarili, pagiging mabuti ba ako, subalit magiging mahirap? Isusoli ko ba yung pera kahit na wala kaming makain? Yun ang ilan lamang sa mga pagpapakahulugan ng may akda sa tunay na karunungan ng tao. Kung babalikan natin ang pangunahing ideya, ang karunungan ay nananatili sa mga taong palaging gumagamit o gumagawa ng kabutihan. At ang mga nabanggit ko kanina ay isa lamang sa mga pantulong na ideya upang bigyan ng definisyon o kahulugan kung ano nga ba ang karunungan. Bilang paglalagom sa ating naging aralin, balikan natin ang mga pangunahing ideya o mga mahalagang punto ng pangunahing kaisipan at mga pantulong na ideya. Una, masasabi natin na pangunahing kaisipan ang isang pahayag kung ito ba ay naglalaman ng mga sagot sa tanong na tungkol sa anong bagay o kaalaman ang nilalaman ng talata. Ano ang layunin ng may akda? Ano ang mensahe ng talata? Sapagkat ang mga tanong na ito ang siyang magpapakita ng pinaka-pinag-uusapan o pinakapaksa ng isang talata. Ito ang pinagbabatayan ng mga impormasyon na nilalaman ng iba pang bahagi ng talata o akda. Sa kabilang banda, pag natukoy mo na ang mga pangunahing kaisipan, mas magiging madali na sa iyo na tukuyin ang mga pantulong na ideya. Gaya nga ng mga nakikita ninyong tanong, ito ba ay naglalaman ng pagpapaliwanag? Ito ba ay naglalarawan? Ito ba ay nagsasalaysay ng pangyayari? Nagpapaliwanag ba ito ng sanhi at bunga? Di naman kaya ay nag-iisa-isa? O kaya ay nagpapakita ng argumento ng pagsang-ayon o pagsalungat? Sa pamamagitan ng mga katanungang iyan, napapalawak, nailalahad at nasusuportahan ng mga pahayag na yan ang mga pangunahing kaisipan. Sa makatuwid, ang tawag sa mga pahayag na yan ay pantulong na ideya. Sa puntong ito, marahil ay naliwanagan ka na kung paano tukuyin at ipaliwanag ang pangunahing kaisipan at mga pantulong na ideya. Tandaan na ang kasanayan mo tungkol dito ay makatutulong upang mas lumalim pa ang iyong pag-unawa, hindi lamang sa pagbasa ng sanaysay, gayon din sa pakikinig sa balita, panonood ng dokumentaryo, talumpati, at iba pang akda na nasa anyong tuluyan na hindi fiksyon.
Dahil sa kasanayan na ito, mas magiging malalim pa ang iyong pag-unawa. At upang masukat o masubok ang iyong mga natutunan sa ating aralin, ay iiwanan kita ng isang pagsasanay. Narito ang isang editorial at nais ko na gamit ang imahe ng payong o ang payong chart na nakikita mo sa iyong screen, tukuyin mo kung ano ang pangunahing kaisipan ng editorial na ipapabasa ko sa iyo. Gayon din, ilagay mo naman sa kahon ng mga pantulong na ideya kung ano ang mga pahayag na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Tandaan na ang gawaing ito ay nangangailangan ng sarili mong pagpapaliwanag. Hindi mo lamang kokopyahin ang pahayag. Kailangan ipaliwanag mo ito gamit ang iyong sariling mga salita. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung naintindihan mo nga ba talaga ang editorial. Handa ka na ba? Narito ang editorial na iyong susuriin. Maaari mong isulat ang iyong mga kasagutan sa inihanda mong papel o sa notebook mo na nakatalaga para sa asignaturang piliin mo. Kung mayroon kang katanungan hinggil sa paksang ito, maaari mo akong padalhan ng personal na mensahe sa aking opisyal na Facebook account na Binibining Renzel Bernaldo. Pinabati kita at napagtagumpayan mong unawain